araw sa ating lahat. Ako po si MP Barakel at ang topic po natin para sa araw na ito ay gap theory. The gap theory teaches that there's a time gap between Genesis chapter 1 verse 1 and 1 verse 2, possibly millions of years. Some believe this explains the age of the earth or a previous creation judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Many faithful Christians believe the creation account is continuous and complete from verse 1 onward. Ang Bible readings po natin para sa araw na ito ay Genesis 1, verse 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ang teaching po natin para sa araw na ito, number 1, the gap theory exegetes theory into the Bible. So, sinasabi dito na yung gap theory, pinapasok siya sa Bible, which is mali. Dahil dapat ang ginagawa natin ay kumukuha tayo ng information mula sa Bible at ayun yung pinangahawakan natin, ayun yung ginagawa nating basis. Ang sinasabi dito na yung gap theory na ginawa ng isang tao, na opinion ng isang tao, ay ipinasok sa Bible. Number 2, the Bible must be used as basis of science. So yung Bible ay dapat natin gamitin bilang basis ng science. Hindi sinasabi na scientific yung Bible. Ang point lang nito na ang ating Panginoon yung gumawa ng lahat. At ayun yung dapat panghawakan natin na prinsipyo, na ang Panginoon yung gumawa ng lahat na nakikita natin dito sa mundong ito. Mula pa nung kahit may mga nadidiscover na bagong species, lahat yun ay ginawa ng Panginoon. Lahat ng nakikita natin dito sa mundong ito ay wala kung wala ang ating Panginoon. Number 3, the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. So, sinasabi dito na yung Bible, tinuturo niya yung 6-day creation at nire-reveal din dito yung origin ng sin and death. So, nasasabi na ginawa yung buong mundo in 6 days at saka nagpahinga yung Panginoon no 7th day. So, ayun yung dapat natin paniwalaan. At inintroduce din dito yung origin of sin, which is si Adam. Dahil sa paglabag niya sa ipinagbawal sa kanya ng Panginoon, ayun yung pinakaunang kasalanan niya, disobedience. At through sin, doon na na-introduce yung suffering and death. Ang application po natin para sa araw na ito, number 1, understand God's hierarchy of revelations. So, ito po yung hierarchy of revelations. Yung una, yung nasa pinakataas, God, Father, Son, and Holy Spirit, na sa pamamagitan ng Father, parang pinasa niya yung parang revelation sa Son. Then yung Son naman, parang inihayag niya yung Holy Spirit. Inihayag ng Father yung Son, inihayag ng Son yung Holy Spirit. Sa pangalawa naman, sa under ng God, yung Bible, which is yung special revelation. Nasa pamamagitan ng Panginoon, inihayag niya yung revelations niya sa pamamagitan ng Bible. At yung sa pinakababa, general revelations. Ito yung nature, conscience, and moral law. Na sa pamamagitan ng Bible, naihahayag yung nature, conscience, and moral law. Doon din na ituturo. Parang nagmula sa God, yung kanyang mga salita ay naihayag sa Bible. Then yung Bible, doon na inintroduce yung nature, conscience, and moral law. Number 2, consider the Bible as our supreme authority. So, i-consider natin yung Biblia bilang supreme authority. Yun yung pagbabasihan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Yun yung magiging guide natin sa araw-araw. Ayun dapat yung pinangahawakan natin. Hindi tayo parang titiklop sa mga theory dahil we must stand firm on our principle. At yung principle natin ay nagmumula sa Bible. Yun dapat yung nagiging guide natin sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Pangatlo, form a habit of reading the Bible exegetically. So, sanayin natin yung sarili natin na nagbabasa tayo ng Bible exegetically, meaning hinuhuha natin yung information mula sa Bible punta sa ating utak. Hindi yung exegetically na yung ating opinion, yung ating mga laman, yung laman ng utak natin ay ipinapasok natin sa Bible, which is mali po yun. Kailangan nagbabasa tayo kung ano yung nakasulat sa Bible, ayun yung i-interpret natin as it is, at hindi natin nahaluan ng sarili nating opinion, ideas, or experiences, at tsaka natin paniniwalaan. Ang gagawin po dapat natin
kung ano yung nakasulat sa Bible, ayun yung pagbabasihan natin, ayun yung itatatak natin sa ating isipan, ayun yung panghahawakan natin sa pamumuhay natin sa araw-araw. So discussion po, what is exegesis and why is it important to develop a habit of reading the Bible exegetically? So yung exegesis po ay yung pagbabasa ng Bible na kung saan kinukuha natin yung information mula sa Bible papunta sa ating utak. While yung opposite naman nun, yung exegesis, ayun yung ating sariling experiences, ideas, opinions, pinapasok natin sa Bible. So, kailangan po magbabasa tayo ng Bible exegetically. Mahalaga po ito dahil sa ganung pamamaraan, may iwasan po natin yung misinterpretation. At kapag in-interpret natin yung Bible as it is, nang walang halong opinion natin, mapupunta tayo sa tamang landas, sa right track, na malilid tayo sa right path. Dahil nga ginagawa nating guide natin yung Bible, mahalaga po ito na yung pagbabasa natin, yung style ng pagbabasa natin ay exegetical, meaning doon talaga tayo nagbabasa sa Bible, hindi natin ito hinahaluan ng sarili nating opinion, dahil mahalaga ito sa ating pamumuhay, dahil nga ay nga yung guide natin, at pag namali tayo ng guide sa ating buhay, mamamali tayo ng landas. So hindi yun ikalulugod ng ating Panginoon, kaya dapat babasahin natin yung Bible as it is. Basahin natin siya base sa kanyang interpretation talaga, yung literal na meaning or interpretation ng Bible. Ayun lamang po. God bless everyone.